Napamulagat si Nika sa lalaking kaharap niya. Pakiramdam niya ay may mainit na kamay na humaplos sa puso niya nang marinig ang dalawang salitang sinabi nito at ang concern sa mukha at boses nito. Unti-unti na ring nalusaw ang inis na kanina lamang ay nararamdaman niya para dito. Ano ba ang mayroon sa lalaking ito at ganoon na lamang ang epekto nito sa kanya? What? Nakakunot ang noong tanong niya. Sa ganda ng ngiti nito ay papasa ito sa titulong Mr. Killer Smile. Pasimpleng pinasadahan niya ang tingin ang kabuuan nito. Matangkad ito, sa tansya niya ay 6-footer ito. I said, I can't leave you alone, sagot nito. Namula ang mukha nito at humawak ito sa batok nito. Naisip tuloy niya kung dahil ba sa kanya kaya nag-blush ito. Asa ka naman iyan, hindi na uso sa mga lalaki ang nagbablush. At bakit naman siya magbablush, aber? Kausap niya sa sarili. Bakit? Kilala mo ba ako, ha? Leave me in peace, pwede ba? Bakit hindi kita matansya? At bigla na lang kitang masapak dyan. Pasinghal na sabi niya. Bahagya pa siyang lumayo rito dahil parang may pwersang nanggagaling dito na humahatak sa kanya palapit dito. Parang nag-alala ito. Nalalayuan niya ito. Nababasa niya sa mga mata nito na parang gusto siyang pigilan ito. Pero iwinaksi rin niya iyon at inisip na baka pinaglalaroan lang siya ng kanyang paningin. Sayang ang mga luha mo kung patuloy mo lamang iiyakan ng lalaking nagpaiyak sa'yo. Natural lang na masaktan at maguluhan ka ngayon. Pero pasasaan ba't lilipas din ang sakit at mauunawaan mo rin ang dahilan niya? Hindi siya nakakibo sa sinabi nito. Bahagya siyang nag-iwas ng tingin dito. Nasapol siya ng mga sinabi nito. Para na namang may patalim na tumarak sa kanyang puso. Nanariwa sa alaala niya ang pakikipaghiwalay sa kanya ni Aiden. Kung may dahilan ang lahat ng nangyayaring iyon sa kanya, hinihiling niyang sana ay malaman niya agad kung ano. Para sa kanya ay perpekto ang relasyon nila. Kaya bakit kailangang mawala iyon dahil sa dahilang sinasabi ng lalaking ito? Napapitlag siya nang maramdaman ng pagdampi ng malambot na bagay sa kanyang pisngi. Lumipad ang tingin niya sa panyo na idinadampi ng lalaki sa pisngi niya. What the hell are you doing? Pasikmat na sabi niya. Hindi siya galit dito kundi sa sensasyong idinulot ng ginagawa nito. Bumilis ang tibok ng puso niya sa hindi malamang kadahilanan. Tiningnan at nginitian siya nito. I'm drying your tears. Drying may napahawak siya sa isang pisngi niya. Basa nga pala iyon ng mga luha. Damang-dama niya ang masuyong pagpunas nito sa pisngi niya. Napatitig siya rito. Napakagaan ang kamay nito. Bahagya pang ang dumampi ang dulo ng daliri nito sa pisngi niya kaya napapiksi siya. Pakiramdam niya ay may kuryenteng tumulay sa daliri nito papunta sa katawan niya. Inihinto nito ang pagdadampi ng panyo sa pisngi niya pero mas nagulat siya sa sumunod na ginawa nito. Hinawakan nito ang kamay niya at inilagay sa palad niya ang panyo. What are you doing? Nagtatakang tanong niya. Alam kong hindi ka komportable na ako ang nagpapahid ng mga luha mo kaya hayan. Ibinigay ko na lang sa iyo ang panyo ko para ikaw na lang ang magpahid ng mga luha mo. Sabi nito at saka ngumiti ng maluwang. Napatitig siya rito. Walang ibang alam gawin. Ang lalaking ito kundi ngitian siya ng matamis. Iyong klase ng ngiti na nagpapagaan ng loob niya. Thank you, sabi niya sa mahinang boses. Yumuko siya para itago ang ngiti sa kanyang mga aaminin niyang na-appreciate niya ang tulong na ibinibigay nito sa kanya. You're welcome, sabi nito. Nagtaas siya ng tingin. Lalabahan ko itong panyo mo at saka ko isasauli sa iyo, sabi niya. Habang ipinupunas niya sa kanyang pisngi ang panyo nito ay nasasamyo niya ang bango niyon. Pakiramdam tuloy niya ang may-ari niyon ang naaamoy niya. Itabi mo lang iyang panyo ko. When you feel like crying again, use it. Kalimutan mo na iyong sinabi kong masamang umiyak. Okay lang palang umiyak basta sa bawat luhang papatak mula sa mga mata mo. Katumbas niyon ay ang paglimot mo sa lalaking nagpaiyak sa'yo. Sa muling pagkagulat niya ay hinaplos uli nito ang kanyang pisngi. Bahagya siyang lumayo rito dahil hindi niya nagustuhan ang init na hatid ng palad nito sa kanyang pisngi. I must be going, paalam niya. Pero hindi niya alam kung bakit nagpapaalam pa siya rito. Hindi naman sila magkakilala. Wait, yung cake mo.
Pahabol na sabi nito. Sa iyo na lang, pasigaw na sabi niya. Dire-diretso na siyang lumakad at hindi na nilingon ang mabait na lalaking iyon. Parang may humahabol sa kanya na 10 demonyo sa bilis ng paglakad niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Kani-kanina lang ay nagluluksa siya sa pagkawala ng dating pag-ibig. Pero ilang sandali lang ang lumipas ay tumibok na agad ang puso niya sa isang estranghero. Nasisiraan na yata siya ng bait. Hindi ko pa pala naitanong kung ano ang pangalan niya. Nanghihinayang na sabi niya. Nakahinga ng maluwag si Chuck nang magbalik siya sa gym ay hindi na niya nakita ang ex-boyfriend ni Nika dahil baka kung ano ang magawa niya sa lalaking iyon. Ano naman ang gagawin mo, Aber? Tanong ng isang bahagi ng kanyang isip. Papatay ka? Hindi ka nga makapatay ng insekto, tao pa kaya? Isinantabi na lamang niya ang isiping iyon. Tumuloy siya sa locker room. Tumabi siya sa mga teammates at kaibigan niya na nag-uumpukan doon. Tennis Knights ang pangalan ng team nila. Noong una ay Tennis Stars ang tawag sa kanila. Mga star players daw kasi sila ng kanilang universidad pagdating sa tennis. Pero dahil sa ibang level daw na ang galing nila sa paglalaro ng tennis, hindi na angkop na star lang ang itawag sa kanila. Mas bagay raw na sa kanila na tawaging Knights dahil sa bangis nila sa paglalaro ng tennis. Kumpleto silang siyam. Bukod kay Rain ay umaasa silang 8 na gagraduate sila ngayong taon. Kahit kasi abalang-abala rin sila sa kanilang team ay sinisiguro nilang hindi nila pinapabayaan ang kanilang pag-aaral. Ang kanyang papa na si Henry Del Mundo ang Chief Executive Officer at presidente ng korporasyong pag-aari ng kanilang pamilya. Bukod sa iba't ibang mga negosyo nila sa Pilipinas gaya ng malalaking resorts, ay may iba pa silang negosyo sa Amerika at Europe. Ang mama naman niya na si Ingrid Del Mundo ang namamahala sa pag-aari din nila na malaklaking factory ng tela sa bansa. Ang may-ari ng Jackson Incorporated na isa sa pinakamalaking factory ng tela sa buong bansa. Tinutulungan ito ng nag-iisa at nakakatandang kapatid niya na si Carvey sa pamamahala niyon. Sa kabila ng mataas na estado nila sa lipunan ay tinuruan sila ng kanilang mga magulang na maging mapagkumbaba. Hindi raw nila dapat ipagmayabang ang kayamanan nila. Saan ka galing, Chuck? Tanong sa kanya ni Les. Nginitian niya ito. Sa labas lang pare, may sinundan lang ako. Uy, ngiti-ngiti si Chuck oh. Nanunudyong sabi ni Cloud. Wow, mukhang in love na ang santo ng Tennis Knights. Pangaasar naman sa kanya ni Reyes. Hindi na lamang niya pinansin ang panunudyo ng mga ito. Nanatili pa rin ang ngiti sa mga labi niya. Wala na coach, umiling-iling na sabi ni Reyes. Pumalatak pa ito. Mukhang tinamaan na rin si Chuck ng love disease na tumama kina Les at Cloud. Tiningnan niya ito. Kitang-kita niya ang kakaibang ngiti nito. Nginitian lamang niya ito at hindi na kumibo. Ganoon talaga siya kapag kasama niya ang mga kaibigan niya. Tahimik siya at hindi palakibo. Pero nagiging madaldal siya kapag sinika ang pinag-uusapan. Kung sakit man ito at kung may tawag man dito wala akong pakialam. Basta ang alam ko masaya ako. Me too, masaya ako para kay Keisha, sabi ni Cloud. Nakangiting umupo siya sa sahig katabi ni Chase at ipinatong sa kandungan niya ang hawak na kahon ng cake na ibinigay sa kanya ni Nika. Binalingan siya ni Les at Cloud na abala sa pag-aasaran. Natutuwa siya para sa dalawang ito dahil may love life na ang mga ito. Kitang-kita niya ang saya sa mukha ng mga ito. He wished he would find that the same kind of happiness too. In love ka, Chuck? Tanong sa kanya ni Chase. Nilingon niya ito. Nginitian siya nito. Iyong ngiti na parang may itinatago na kung ano sa kanya na hindi niya mawari. Tiningnan muna niya ang kahon bago siya sumagot. I like someone. Narinig yata ng lahat ang sinabi niya kaya biglang tumahimik ang mga ito. Pati si Coach Enzo ay nakatingin na rin sa kanya. Parang naghihintay ang mga ito ng eksplanasyon mula sa kanya. Being the shy guy that he was, hindi na siya nag-elaborate pa. Ayaw niyang tuksuhin siya ng mga ito. Binata na si Chuck, sabi ni Gucci. Let's party, sabi ni Reyes. Tinapik ito ni Cloud. Ang ingay mo, Jarius. Napailing-iling na lamang siya sa kalokohan ng mga ito. Kahit pala hindi siya kumibo ay aasarin pa rin siya ng mga ito. Bakit ba niya iyon nakalimutan?
Normal na sa kanilang grupo na asarin at biruin ang isa't isa. Ang hindi lamang nila naaasar ay si Enzo dahil may takot silang lahat dito. Gusto pa nilang mabuhay sa mundo kaya hindi sila nagtatangkang asarin o biruin ito. Isang tingin lamang nito ay nanginginig na mga tuhod nila. Pero sa kabila niyon ay malaki ang respeto nila rito bilang kaibigan at coach. Wow! Bago yan ah. You like someone? Tanong sa kanya ni Les. Sino? Kaklase ba natin? Napangiti siya nang maalala ang mukha ni Nika. Pero agad ding naglaho iyon nang maalala niya ang hitsura nito habang umiiyak. Yeah, I like someone. Pero hindi natin siya kaklase. Sad to say, may iba siyang gusto. Malungkot na sabi niya. Hindi na lamang niya sinabi kung sino ang nobyo ni Nika. Okay lang yan, Chuck, sabi sa kanya ni Rain. Sagot namin ang burol at libing ng puso mo. Ano ba ang gusto mo? Nakakasket pa? Umiiling na ngumiti na lamang siya. Tiningnan uli ang kahon ng cake. Kung bibigyan lamang siya ng pagkakataon ni Nika ay gagawin niya ang lahat para mabura sa puso at sistema nito ang ex-boyfriend nito. Tinext ni Nika ang kaibigan niyang si Aryan para itanong kung nasaan ito. Nag-reply agad ito at sinabing nasa library ito. Agad niya itong pinuntahan doon. Lumapit siya rito at umupo sa tabi nito. Wala na siyang klase kaya sasamahan na lamang niya itong tumambay sa library. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi niya sinagot ang tanong nito. Hindi na rin siya nagtaka kung bakit iyon agad ang itinanong nito sa kanya. She really looked like a mess. Parang hindi siya nakatulog ng 10 taon sa sobrang itim ng paligid ng mga mata niya. Mabuti na nga lang at hindi na masyadong namumula mga mata niya dahil sa magdamag na pag-iyak. Nang nagdaang gabi lang tumimo sa isip niya na wala na sa buhay niya si Aiden. Hinayaan niya ang sariling umiyak ng umiyak. Isang araw pa lamang naman ang nakalipas mula nang makipag-break ito sa kanya. Hindi overnight lamang ang healing process na pagdaraanan niya. Alam niyang hindi agad mawawala ang sakit na nananahan sa kanyang puso. Para makapag-move on siya, ang unang dapat niyang gawin ay tanggapin na hindi na siya mahal ni Aiden. And that was the hardest part. Hindi pa rin niya matanggap na hindi na niya ito nobyo. Ganoon na lamang ba talaga kadaling magwakas ang kanilang relasyon? Mahirap isiping nawala sa isang iglap ang lalaking palaging nasa tabi niya at nagmamahal sa kanya. Tama nga ang kasabihan na walang permanente sa mundo maliban sa pagbabago. Ang isa pang gumugulo sa isip niya ay ang lalaking nakabangga niya at nagbigay sa kanya ng panyo. Hindi niya alam kung bakit nagsusumiksik sa isip niya ang mukha nito, gayong kung tutuusin ay dapat na mukha lamang ni Aiden ang laman niyon. Oy, tinatanong kita kung ano ang nangyari sa'yo. Pukaw ni Aryan sa pag-iisip niya. Hindi pa rin siya sumagot. Hello, Ian. May kasama ka pong tao rito na nagngangalang Aryan. Kausapin mo ako, nagtatanong ako. Tiningnan niya ito at bumuntong hininga bago nagsalita. Aiden and I, we broke up. Sa wakas ay sabi niya. Napuno ng pangungulila ang kanyang puso para sa dating nobyo niya. Bilang sumeryoso si Aryan, mababakas din ang lungkot sa mga mata nito para sa kanya. I'm sorry, Ian. Kailan pa? Yesterday. What happened? Kinuwente niya rito ang buong pangyayari. Panay ang pagbibigay nito ng side comments kaya paminsan-minsan ay napapatigil siya. Kinuwento rin niya rito ang tungkol sa lalaking nakabangga niya at tumulong sa kanya. Pero hindi niya sinabi ang naging reaksyon niya sa lalaking iyon. Mahirap na at baka gawan pa ito ng issue. That bastard! Malilintikan talaga sa akin ng lalaking yon. Anong karapatan niyang saktan ka? No cursing inside the library, sita ng librarian kay Aryan. Natutop ni Aryan ang bibig nito sa pagkapahiya. Oops, sorry, sabi nito at saka humagikhik. Napangiti siya. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam niya sa kaalamang sinusuportahan siya ni Aryan at nakahanda siyang ipagtanggol nito sa kahit na sino. Hindi sila magkaklase. Journalism ang kurso nito pero magkaibigan na sila mula pa nung mga bata sila. Matalik silang magkaibigan. Kapag may nang-aaway sa isa man sa kanila, ay walang pag-aatubiling ipinagtatanggol nila ang bawat isa. Sa sobrang closeness nila, itinuturong niya itong kapatid. Pero umiinit talaga ang ulo ko dahil sa Aiden na yon.
Kapag nakita ko siya, mga mata lang niya ang walang latay. Sabi nito sa mahina pero mariing boses. Nginitian niya ito at bahagyang tinapik sa braso. Over ka, best. Kawawa naman si Aiden. Pinagtaasan siya nito ng isang kilay at saka inirapan. Anong over? Walang awa-awa sa akin, okay? Kung ako sa'yo, doon ka na lang kay Mr. Killer Smile. My God, ang sweet-sweet niya. Kahit hindi ko pa siya nakikita, nafe-feel kong bagay kayo. At bagay rin siyang maging hero sa mga nobela ni Ash. Ang Ash na tinutukoy nito ay si Ashley na isa pa nilang kaibigan. Mas bata ito sa kanya ng 2 taon. Naging ka-close nila ito ni Aryan dahil kasama ito ng huli sa journalism club. Ashley was a sweet girl kaya madali itong nakakasundo at naging kaibigan nila. Journalism student din ito pero nagsusulat na ito ng romance novel para sa isang malaking publishing house sa Pilipinas. He, manahimik ka nga riyan, Aryan. Bakit? Base sa mga kwento mo ay hero material si Mr. Killer Smile. Aba iyan, isa sa mga nobela na lang si Ash. Mukhang cash nag-e-exist ang mga ganoong lalaki. Kaya napakaswerte mo at nakakilala ka ng isa. Wala akong pakialam sa kanya. Ganoon? Kanino ka may pakialam? Kay Aiden na nanakit at nanloko sa'yo? Nagbuga siya ng hangin. Hindi ganoong kadaling kalimutan ang pag-ibig ko para sa kanya. Hindi yun ganong kasimpleng gawin. I know. Ang sa akin lang paano mo siya makakalimutan at paano ka makakapag-move on kung lagi mo pa rin siyang iniisip. Kailangan mong tanggaping wala na siya sa buhay mo. Malay mo, kaya kayo nagkahiwalay ay dahil mayroong ibibigay sa'yo na mas deserving sa pagmamahal mo. Yung lalaking mamahalin ka ng bonggang-bongga. At parang si Mr. Killer Smile na yon. He, inirapan niya ito. Pero napaisip din siya sa sinabi nito. Magkaiba man ang mga salitang ginamit nito at ng lalaking iyon. Pareho lamang ang mensaheng nais ipabatid ng mga ito. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.